Paolo Avellino, swak maging hands-on dad sa anak nila ni Kim Chu. Wow, anak na agad nila ni Kim Chu ha. Pinahanga ni Paolo Avellino ang netizens matapos magbahagi ng ilang sandali kasama ang anak niyang si Aki sa New York. Makikita sa kanyang mga posts ang pagsuporta niya sa anak habang nanonood ito ng go-kart racing. At kinukunan pa ng video ang karera nito. Naglaan ng oras si Paolo para makabaning si Aki matapos ang concert tour nila ni Kim Chu sa Canada. Napansin din ng mga fans na tila kasama ni Paolo si Kim sa biyahe, bagamat anino lamang nito ang makikita sa ilang mga larawan. Marami tuloy nagsasabing magiging mabuting ama si Paolo kung sakaling magkaroon pa siya ng sariling pamilya balang araw. Ba't naman kung sakaling magiging ano talaga? Siyempre manifest yan. Gusto niya magkaroon talaga ng pamilya. Doon na talaga yata papunta itong dalawang ito. Ito yung mga panahon na, mga moment na ninanamnam talaga ni Paolo. Yung oras ng pagsasama nila ni Aki, kasi hindi naman siya madalas magpunta ng abroad. Ang ginagawa nga ni Paolo, minsan iniimbitahan niya na lang dito pinapapunta niya dito si Aki, pero hindi natin nalalaman yun dahil alam niyo naman private Very yung bata. Or kapag kami panahon siya mismo pupunta sa New York para yun nga makasama niya nga itong si Aki. Siguro dahil nasasabik si Paolo na magkaroon ng mas maraming panahon sa kanyang anak na hindi niya masyadong nagawa. Sigurado kapag nagkaroon sila ng anak ni Kim, naku maraming oras ang gugulin dito ni Paolo. At dahil hindi naman siya mahilig lumabas, siguro ito yung siya yung magiging hands-on daddy. Hindi naman siya pwedeng tawaging house husband kasi may Pero trabaho. di ba yun ang favorite ano niya? Ang dream project niya, yung maging house husband na character. Oo, kasi yun talaga yung character niya, di ba? Hindi palalabas talaga si Paolo. I'm sure magiging mabuting tatay ito at responsabling tatay itong si Paolo. At habang nga nagtatrabaho si Kimi, gano'n kaagad ang mindset natin. Di ba? Para si Kimi nagtatrabaho, hindi naman kasi si Kimi talaga mas abale kaysa kay Paolo eh. Si Paolo kasi sinasala talaga yung mga project na gagawin nito. Hindi siya yung tipo ng artistang sunggab ng sunggab. Tsaka si Kim kasi may daily show siya, di ba? So doon pa lang na-occupy na yung oras. Actually parang 7 times a week nga siyang nasa trabaho. So si Paolo kasi syempre, ang mga gawa naman ni Paolo, of course, yung teleserye or pelikula. Pwedeng may month na wala siyang teleserye. May mga ganun siya. May facing siya. Kasi Kim, go ng go. At saka ang babae kasi mas maraming produkto yata na pwedeng endorso ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Like halimbawa, ang kotse, pwede na rin mag-endorse ang babae. Yes. Diba? Beauty product, hindi naman pwede agad. Pwede ba mag-endorso ng napkin ang lalaki? Di ba hindi? Yes. Yun. Kaya ganito. At saka si Paolo kasi parang, eto yung panahon na ayaw, na hindi na siya talaga yung gagad sa trabaho. Parang napakasimple lang ng buhay ni Paolo na hindi niya kinakailangang maging mayaman para maging masaya at maging tahimik ang buhay niya. Di ba yung kanyang tinitirahan, doon daw sa Pasig, hindi naman ganong kalakihan, hindi rin naman ganong hindi siya katulad ng mga ipinapagawa ng ibang mga artista. Ang importante kay Paolo, may makain, may trabaho, may ipon, may business. At masaya siya dapat. At masaya siya. Kasi syempre parang sa Baguio dati, di ba? Medyo simple ang buhay nila doon eh, di ba? So, kaya dito parang may mga gano'n naman tao yung pag hindi naman basta-basta nagpapalit ng lifestyle. Ikaw nga, parang nagpalit ka ng lifestyle eh. Parang talagang biglang... Oo. Dati naman may mga kaibigan ka namang mahihirap pero ngayon talagang iba ng level. Ay, hindi matagal na ako walang kaibigang mahirap. Mula palagi sila nagme-message sa, ikaw ba may mga ganon? Meron pa rin. Sometimes binabalikan ko pa rin talaga sila. Binabalikan ko rin. Pero yung mga kaibigan ko rin naman na nangangailangan, medyo, yung basta alam na nila, hindi ko naman kailangan ipangalandakan. Kaya siguro, going back to Paolo, kaya siguro iba mga jowa ni Paolo, hindi nagtatagal. Kasi nga, iba rin kasi ang trip nitong lalaking ito. Ang gusto niya lang talaga yung tahimik na buhay. Nagkataon na itong si Kimi, handa naman siyang mag-adjust. Kahit bilang outgoing din naman itong si Kimi. Yun, kaya lang si Paolo napakaganda talaga ng understanding ni Paolo kay Kimi na siguro naintindihan rin kasi ni Paolo na ang dami-daming kinakailang buhayin ni Kimi, hindi lang yung pamilya niya, kundi yung mga tinutulungan niya. Kaya kahit gagad sa trabaho itong si Kimi, naiintindihan. Hindi, tsaka for sure, nakilala niya kasi si Kim na gano'n.
Mm-mm. So hinahayaan niya lang. Mahirap kasi yung parang porket magjowa na kayo, babaguhin mo na yung babae. Same thing with Kimi, ganun din. Hindi naman niya inuutosan si Paolo na magbago, di ba? Pero biglang-bigla nawala yung, sabi nga niya, init-init ng panahon, pero biglang parang nanlamig sila nung may bagong post na naman si Paolo. Ganun kasimple humirit si Paolo, pero ang daming napapasaya. No? Oo. Ganun siya kabongga. At si Kim naman, ako talaga nakikita kung gaano kabait talaga si Kim. May isang fan na nagpabati lang ng happy birthday. Niregaluhan niya pa ng bagay. Oo nga. Ba't kasi nung birthday mo, hindi ka nagpunta doon? Bakit? Oo nga, palagi natin binabati si Kimi, ano? Uy pa, ipali mo naman kay Kimi. Hindi, pero okay lang na Happy lang naman wala tayo tayong doon. bag ni Kimi. Importante na pagsisilbihan niya at nabibigyan niya ng blessing. Doon ako Yung kanyang natutuwa mga fans. Imagine mo yung magpapabati lang. Tapos sa sobrang, kaya yung fan talaga sobrang tuwa na hindi niya ina-expect na mangyayari sa kanya. And of course, pati yung mga ibang bumili rin ng bag niya. Talagang nakikita mo na nagkaroon ng chance na makachika siya. Sabi nga nila, kung siswertihin ka nga naman. Ayun. Kaya nga blessed itong si Kimi dahil sa ganyang personality character niya na hindi siya maramot. At hindi rin siya maramot na mag-adjust kay Paolo. Biruin mo kung ano ang trip ni Paolo na palagi natin sinasabi kung anong trip ni Paolo abroad at trip ni Paolo ngayon. Sinasakyan din ni Kimi. Katulad yun, mag-gym sila and then hindi sila masyadong lumalabas ng bahay. Or hindi sila nakikita sa public na nagdi-dinner or kumakain or namamasyal o nagsha-shopping. At si Kim hindi na rin masyadong nakikipag-bonding sa kanyang mga friends. Pag meron lang okasyon, hindi katulad dati, may kita natin na minsan lumalabas sila ng mga kaibigan niya. Ayun. Pag siguro na-miss lang, siguro naintindihan din ng mga kaibigan niya, lalo si Angelica Panganiban, na matagal na silang walang ganap, di ba? Oo. Naintindihan din siguro actually, ni Angelica. Actually, may mga issue nga tungkol dyan, pero parang Hindi ako hindi naniniwala. talaga? Hindi ako naniniwala kasi magkakaibigan talaga. Hindi yan mabubuwag ng ganun-ganun lang. Correct. Marami talagang kinikilig at natutuwa sa tuwing nakikita si Paulo Avellino na very caring at natural kumilos lalo na kapag may mga bata sa paligid niya. Kaya naman nang sabihin ng ilan na swak maging mabuting ama si Paulo sa magiging anak nila ni Kim Chiu, mabilis itong pinag-usapan ng mga fans ng Kim Pao. Sa totoo lang, malaking factor kasi ang aura at personality ni Paulo. Kilala siyang tahimik, kalmado at gentleman kaya maraming nakakakita ng pagiging responsible at dependable sa kanya. Kapag may interviews o behind-the-scenes moments, makikita na marunong siyang makisama at maging maalaga. Kaya hindi nakapagtataka kung maraming fans ang nag-iimagine kung paano siya bilang isang ama balang araw. Samantala, si Kim naman ay kilala sa pagiging masayahin, sweet at very affectionate. Kaya para sa mga supporters nila, parang bagay na bagay ang kombinasyon ng pagiging soft-spoken ni Paulo at bubbly personality ni Kim. Nakakadagdag iyon sa kilig factor ng kanilang tambalan. Pero maganda ring tandaan na karamihan sa mga usapang ito ay bunga ng paghanga at excitement ng fans. Wala namang masama kung kinikilig at sumusuporta ang mga tao basta nananatili itong masaya at may respeto sa personal na buhay ng dalawa. Importante pa rin na hayaan silang i-enjoy ang kanilang careers at anumang meron sila ngayon nang walang sobrang pressure mula sa publiko. Ang isa pang nakakatuwa rito ay kung paano naging invested ang fans sa growth ng Kim Pao tandem. Mula sa simpleng chemistry on-screen hanggang sa mga candid moments nila off-cam, ramdam ng supporters ang comfort at genuine connection nila. Kaya kahit simpleng gesture o interaction lang, mabilis itong nagiging usap-usapan online. Sa huli, magandang tingnan ng maraming tao ang inspired at napapasaya ng tambalan ni na Kim at Paulo. Nakakadagdag good vibes ito sa entertainment scene dahil instead na puro intriga, mas nangingibabaw ang kilig, suporta at positivity mula sa kanilang fandom. Para sa akin, kaya maraming kinikilig sa balitang ito ay dahil nakikita ng publiko ang natural na chemistry ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Kapag may mga moments si Paulo na nagpapakita ng pagiging maalaga, kalmado, at responsible, madaling isipin ng fans na magiging mabuti siyang ama balang araw. Dagdag pa roon ang sweet at cheerful personality ni Kim, kaya lalong nabubuo sa isip ng supporters ang perfect family vibe para sa dalawa. Nakakatuwa rin dahil ipinapakita nito kung gaano ka-invested ang mga tao sa kanilang tambalan. Hindi lang basta love team ang tingin ng fans sa kanila, kundi parang dalawang taong may genuine comfort at connection.
Kapag kasi natural ang samahan ng dalawang artista, mas madaling makaramdam ng authenticity ang publiko, kaya mas lumalakas ang suporta. Sa kabilang banda, maganda ring maging balanse ang pananaw ng mga fans. Ang mga ganitong balita ay kadalasang haka-haka at kilig interpretation lamang mula sa netizens. Mas okay pa rin na respetuhin ang personal na buhay na Kim at Paulo at huwag silang bigyan ng sobrang pressure tungkol sa relasyon o future plans nila. Isa rin sa magagandang epekto nito ay nakapagdadala sila ng good vibes sa entertainment industry. Sa panahon na maraming intriga at negativity online, refreshing para sa fans ang makakita ng tambalang nagbibigay saya, kilig at positivity. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit patuloy na pinag-uusapan at sinusubaybayan ang Kim Pao tandem. Ang balitang ito tungkol sa pagiging swak na mabuting ama ni Paulo Avellino sa anak na ini-imagine ng fans nila ni Kim Chiu ay malinaw na halimbawa kung gaano kalakas ang epekto ng kilig culture sa showbiz sa Pilipinas. Sa unang tingin, nakakatawa at nakakatuwang basahin dahil harmless naman ang pinanggagalingan nito, pure fan imagination at excitement. Kapag nakita ng mga tao si Paulo na calm, composed, at may protective aura, natural lang na ma-attribute sa kanya ang pagiging responsible at family-oriented na lalaki. Samantalang si Kim naman ay kilala sa pagiging warm, expressive at madaling mahalin ng audience. Kaya kapag pinagsama sa isip ng fans, nabubuo ang ideal family picture kahit wala pa namang aktwal na pangyayari sa totoong buhay. Pero kung titingnan ng mas malalim, interesting din ito bilang reflection ng fan culture ngayon. Sa social media era, hindi na lang basta panonood ang ginagawa ng audience. Active na silang nag-co-construct ng narratives para sa mga artista. Minsan, mas nauna pa ang storya ng fans kaysa sa totoong kwento ng mga celebrity mismo. Dito pumapasok ang konsepto ng projection, yung kagustuhan ng fans na makita ang isang perfect love story o future family setup. Kaya nabubuo ang ganitong klaseng interpretations. Mahalagang tandaan na si Paulo at Kim ay parehong professional actors na may kanya-kanyang buhay, desisyon at privacy. Kahit gaano pa kaganda ang chemistry nila on screen o kahit gaano ka-sweet ang ilang interactions nila, hindi ito automatic na katumbas ng real-life plans tungkol sa pamilya o relasyon. Doon madalas nagkakaroon ng over-interpretation ang publiko, yung simpleng gesture nagiging sign at simpleng closeness nagiging confirmation. Sa kabilang banda, hindi rin maitatanggi na malaking bahagi ng entertainment industry ang fan engagement na ganito. Ang suporta at kilig ng fans ang madalas nagpapalakas ng projects, popularity at longevity ng mga tambalan. Kaya habang may responsibility ang fans na maging mindful, may papel din ang industriya sa pag-handle ng expectations, lalo na kung lumalalim na ang narrative sa labas ng screen. Sa kabuuan, ang balitang ito ay mas dapat tingnan bilang light, fun, at entertainment-driven discussion kaysa literal na forecast ng personal na buhay nila. Mas healthy ang approach na i-enjoy ang chemistry ni Kim at Paulo bilang performers, habang nire-respeto pa rin ang boundaries nila bilang totoong tao na may sariling direksyon sa buhay. May ilang dagdag na anggulo pa na pwedeng tingnan sa ganitong klase ng balita tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino, lalo na kung bakit mabilis itong lumalaki at nagiging usap-usapan online. Una, malaki ang papel ng parasocial relationship sa ganitong sitwasyon. Ito yung pakiramdam ng fans na parang may personal silang koneksyon sa mga artista kahit hindi naman talaga sila magkakilala ng direkta. Kaya kapag may simpleng kilos si Paulo na caring o gentleman-like, agad itong binibigyan ng malalim na kahulugan gaya ng mabuting ama image. Pangalawa, epekto rin ito ng storytelling culture ng showbiz. Sa Pilipinas, mahilig ang audience sa love team narratives at long-term what-if scenarios mula on-screen chemistry hanggang sa pag-imagine ng future life nila. Kaya kahit walang kumpirmasyon mula sa mga artista, nabubuo na sa isip ng fans ang buong kwento, relasyon, pamilya at future together. Pangatlo, nakikita rin dito kung gaano kalakas ang influence ng social media algorithms. Kapag maraming nagre-react, nagki-click, at nag-share ng ganitong content, lalo itong pinapalaganap ng platform. Kaya minsan, ang isang simpleng fan comment o clip lang nagiging trending topic at lumalaki na parang news, kahit fan interpretation lang talaga. May isa pang mahalagang punto. Ang ganitong mga balita ay pwedeng magbigay ng pressure sa celebrities. Kahit harmless sa mata ng fans, ang paulit-ulit na papag-imagine ng future nila ay naglalagay ng expectation sa kanila na hindi naman nila kontrolado.
Kaya mahalaga pa rin ang boundaries bilang respeto sa personal na buhay nila. Sa kabila nito, hindi rin maikakaila na isa ito sa mga dahilan kung bakit buhay na buhay ang entertainment industry. Ang engagement ng fans, kilig at discussions ang nagbibigay sigla sa mga proyekto at nagpapatakas ng visibility ng mga artista. Kaya balance talaga ang kailangan. Enjoy the chemistry, appreciate the talent, pero huwag kalimutan na sila ay totoong tao na may sariling buhay sa likod ng kamera. Sa huli, ang ganitong balita ay mas magandang tingnan bilang entertainment talk at fan-driven excitement, hindi bilang factual prediction ng kung ano ang mangyayari sa personal na buhay ni Kim at Paulo.